وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na kung saan ay muli niyang ipinagkaloob sa atin ang mga oras na ito upang mapag-usap-usapan ang mga mahahalagang bagay patungkol sa relihiyong Islam, at lalong-lalo na ang patungkol sa dapat tataglayin ng silang mga kababaihan sa pananampalatayang Islam. At ganun din, tayo lubos na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dinami-dami ng tao na kanyang nilikha sa ibabaw ng mundo na ito, ay kabilang tayo sa napili ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok sa pananampalatayang Islam. At katotohanan, ang pananampalatayang Islam o ang relihiyong Islam ang siyang magdadala ng tagumpay mula mundo hanggang sa kabilang buhay. Ganun din mga kapatid, sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pasasalamatan natin kay Allah dahil sa dami ng tao sa mundong ito, hindi lahat na nagkaroon sila ng tinatawag na interesado o nagkaroon sila ng tinatawag na oras para pakitunguhan o aralin ang patungkol sa relihiyong Islam, na kung saan ay iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami mula sa mga kapatiran natin o mula sa mga tao na kung saan pinag-aagaw-agawan nila ang tinatawag na mundong ito, no? Sila ay kumbaga naguunahan makakuha ng tinatawag na katungkulan sa mundong ito. Marami mula sa kapatiran natin na kung saan ay talagang nagbuwis ng buhay dahil sa mundong ito. Marami ang buhay na nawala dahil sa mundong ito, ngunit hindi nila alam, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu fi talabil ilm khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ang kaunting oras lamang na pag-upo o pakikinig patungkol sa mahahalagang bagay sa relihiyong Islam, as-sa'atu fi talabil ilm, ang pagkuha sa kaalaman, khairu minad dunya wa ma fiha o khairu minad dunya wa ma 'alayha. Mas malaki pa sa mundong ito at sa nilalaman nito. Subhanallah, no? Ito yung hindi nalalaman ng karamihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ay may mga madadaling proseso upang makuha natin ang mundo, at hindi lamang ang mundo, pati na ang nilalaman nito. Dahil kung hindi, o kaya kung wala ito sa tinatawag na pananaw ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaari siyang mapabilang din sa tinatawag na mga itinakwil ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay itinakwil na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng nilalaman nito, tinakwil na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maliban na sa tatlong bagay na ito. Una, aliman o mutaalliman, itong tao na may kaalaman sa relihiyong Islam, at yung mga taong nagsisikap na magkaroon ng kaalaman patungkol sa Islam, wa dhikrillahi ta'ala, at ganun din yung mga taong nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung napabilang ka sa tatlong ito, marahil hindi ka kabilang sa itinakwil ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So panatilihin natin, magiging panatag ang ating mga puso, at magkaroon tayo ng oras sa anumang bagay, lalong-lalo na sa patungkol sa natawag na relihiyong Islam, sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng totoong tagumpay mula mundo hanggang sa kabilang buhay. Alhamdulillah, ang pag-uusapan natin mga kapatid na mga kababaihan sa mga oras na ito ay ang patungkol sa tinatawag na at-tawakkul was-sabr 'inda al-ibtila'il mar'atil muslimah. Ibig sabihin, ang pagtitiis o ang tawakkul at pagtitiis, no, sa pagsubok ng silang mga babaeng muslima o mananampalataya sa relihiyong Islam. So unang-una, ang tungkulin natin mga kapatid sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit kailangan natin itong maisalaysay o kaya kailangan natin itong maipahayag, nang sa ganun ay magkaroon ang silang mga kababaihan ng tinatawag na katatagan sa kanilang sarili o katatagan sa kanilang pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ngayon na marami mula sa mga kababaihan na kung saan nasa kalagitnaan sila ng pagsubok, daladala ang pighati at ang paghihirap sa kanilang pamilya, sa kanilang nararamdaman, o sa anumang bagay na sitwasyon na meron sila mga kapatid na mga kababaihan sa pananampalatayang Islam. Okay? Unang-una, ang tinatawag na tawakkul ala sabar alal bala. So, ang ibig sabihin ng tinatawag na tawakkul lil-lugha, no, sa lugha, siya ang tinatawag na al-i'timad wa tafwid. Ibig sabihin, pag-asa sa iba at ganap na pagsuko ng bagay.
Okay? Pag-asa sa iba at ganap na pagsuko ng bagay. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no, ang tawakkul na kumbaga kapag ikaw ay halimbawa nasanay na sa isang bagay na kung saan ito ay nagkaroon ng tinatawag na komplikasyon o kaya magiging hindi makatarungan, no? Maaari o kaya bibitawan mo ang bagay na ito alang-alang lamang sa pagiging makatarungan at kukunin mo ang isang bagay na kung saan ito yung tinatawag na tamang pamamaraan. Ayon naman sa tinatawag na at tawakkul syar'an, ang tawakkal naman sa tinatawag na syar'a, no, sa batas ng relihiyong Islam, huwa sidqul i'timadul qalb ala Allah ma'al akhadha bil asbabil mashru'ah. So ibig sabihin, ang tunay na pag-asa ng puso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala habang ginagawa ang mga ipinapahintulutang pamamaraan. Okay? So ang tawakkal, mga kapatid na mga kababaihan sa pananampalatayang Islam, kapag ang isang babae o ang isang tao na nais ng magtawakkal at upang maging makatarungan ito, kailangan niya gagawin ang mga pamamaraan ayon sa ipinapahintulot sa relihiyong Islam at isinasabatas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam. Huwal i'timadul qalb, no? Ang i'timad, pag-asa ng tinatawag na puso kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ma'al akhadal bil asbab wal mashru'ah. So ibig sabihin, kailangan nasa tamang paraan o sa ipinapahintulutang pamamaraan upang makuha natin ang tunay na pagtawakkal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon din sa sinabi ng mga ulama, katulad ni Sheikh Ar-Rajab, rahimahullahu ta'ala, at-tawakkul huwa i'timadul qalb ala Allah wahdahu fi jalbil masalih wa dafa'al madar. Ibig sabihin, ang tawakkul daw ay ang ganap na pag-asa ng puso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamang, no, sa pagkuha ng tinatawag na kabutihan at paglayo sa anumang uri na kapahamakan. Ibig sabihin na kapag halimbawa gusto natin makuha ang tunay na gantimpala o kabutihan ng tinatawag na tawakkal, kailangan din nating isunod ito alinsunod sa kagustuhan ng Allah o sa ipinapahintulutan ng tinatawag na relihiyong Islam. Okay? Like for example, sabihin natin sa pinakamadaling pagpapaliwanag o halimbawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong gawin ang tinatawag ng tawakkul, no? Ipag-ubaya mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipaubaya mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, so kailangan ginagawa mo din ang pamamaraan nito. Hindi lang yung bastang nag-aantay ka, nagtitiwala ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na darating sa iyo ang magandang bagay, ngunit wala kang ginagawa para matamo o kaya maabot ito. Okay? So maliwanag ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sabihin natin, no, nag-aalaga ka ng isang hayop, pastolero ka, tapos itinali mo ang hayop na ito sa isang puno at alam mong walang pagkain at sinasabi mo, tawakkal na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang siyang magpapabusog. Ipinagkatiwala mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bagay na ito, ang pagtitiwala, ngunit alam mong walang makakain, no? Alam mong walang makakain, so posible o imposibleng mabubusog ang isang hayop na yan na alam mo mismo wala siyang makakain sa paligid niya. Itinali mo na lang diyan at pagkatapos nagtiwala ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ay hindi makatarungan. Ang tawag doon ay tawakkul, no? Ang tawag doon ay tawakkul. Hindi proper na pagtawakkal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kapag halimbawa nagtali ka ng isang hayop at pagkatapos meron siyang makain kahit kakaunti lamang, no? At least meron siyang makakain, no, may nakikita kang pagkain ng isang hayop o may damo dyan na pwede niyang kainin at pagkatapos sabihin mo, ang Allah na ang siyang magpapabusog. Yun, ibig sabihin sumakto o kaya tumama ang kanyang tinatawag na pagtatawakkal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So naway naintindihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Uulitin natin, ang tawakkul o ang tawakkal ay ang ganap na pag-asa ng puso, no, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang at pagkuha ng kabutihan at paglayo mula sa anumang kapahamakan. So hindi mo kailangan, no, ipapahamak ang inyong sarili para lamang sa tinatawag na pagtitiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan mo hanapin ang pamamaraan upang maligtas ka at kasabay doon ng pagtiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So al-amru bit tawakkal fil Quran, may inutos o ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran patungkol sa tinatawag na tawakkul, no? Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sa surah Al-Ma'idah, kanyang sinabi, at sa Allah lamang kayo magtiwala kung kayo ay tunay na mananampalataya. Okay? So wala ka ng ibang pagkakatiwalaan. Wala ka ng ibang hinahangad na mapagkakatiwalaan maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi doon sa anumang bagay.
Hindi porkit nagkaroon ka ng ganitong bagay, hindi porkit naprotektahan ka sa ganitong bagay, ibig sabihin na doon na maibabalin ang iyong pagkatiwala at mawawala ang pagtiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan mas nangingibabaw ang ugali o kaya ang tinatawag na pananampalataya ng isang tao ayon sa tinatawag na pagtitiwala o pagtawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit? Ang tawakkul ay tanda ng iman. Ang tawakkul ay tanda ng tinatawag na pananampalataya. Kapag mahina ang kanyang tawakkul, mahina din ang kanyang pananampalataya. Kapag ang kanyang tawakkul ay nagkaroon ng kasiraan, kapag ang kanyang tawakkul ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, kapag ang kanyang tawakkul ay nagkaroon ng hindi makatarungan, ibig sabihin ganun din ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin din ganun ang kanyang pananampalataya. So i-adapt natin ang pagtawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tamang pagtiwala na ayon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun ang palatandaan ng tinatawag na malakas na iman. So okay? So ito yung koneksyon ng dalawang ito. Yung iman sa sa pagtitiwala at ang tiwala sa pananampalataya. Okay? Ang tawakkul ay tanda ng tinatawag na pananampalataya. So kapag mahina ang tawakkul, ang pagtitiwala ng isang babae na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, so doon din magkakaroon ng komplikado, magiging mahina din ang tinatawag na pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, maliwanag ba mga kapatid na mga kababaihan? So at tawakkal lil mar'a inda syada'id. So dito, no minsan nagkakaroon ng pagtitiwala ang silang mga kababaihan o pagtatawakkul ang silang mga kababaihan sa pagsubok na ipinagkaloob, ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya nga, magkaiba, no? Yung gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa silang mga kababaihan. Sapagkat bakit? Mas lubos silang ina-appreciate ng reliyong Islam. Mas lubos silang pinapahalagahan ng reliyong Islam. Sapagkat marami mula sa katangian ng mga kababaihan na hindi kaya ng mga kalalakihan. Marami ang kayang gawin ng mga kababaihan na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan. Katulad na lang sa natawag na gawain. No? May mga gawain ng kalalakihan na pwede rin gawin ng mga kababaihan. O kayang gawin ng silang mga kababaihan. Pero may mga katangian ang mga kababaihan na hindi kayang gawin ng kalalakihan. Katulad ng pagdadalang tao, katulad ng panganganak, katulad sa ganitong ganyan na mga bagay na specific lamang sa silang mga kababaihan at hindi ito kayang gawin ng silang mga kalalakihan. So maliwanag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Talaq, kanyang sinabi, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ang sino mang magtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sapat na para sa kanya. So ibig sabihin, kapag ang isang babae, no, na naniniwala, nagtatawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na bilang gawin niyang sandata na ang pagtitiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging sapat na para sa kanya. Kahit pa sabihin natin na siya ay iniwan ng kanyang asawa, siya ay namatayan ng asawa, kahit pa sabihin natin siya ay naghihirap sa kanyang kabuhayan, kahit pa sabihin natin siya ay mag-isang nagpapalaki ng kanyang anak, so kailangan magkaroon siya ng matibay na pagtawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay magiging sapat na para sa kanya. Okay? So marami mula sa kababaihan sa panahon natin ngayon, especially yung mga ina, no? Yung silang mga kababaihan na kumbaga nag-aaruga mag-isa ng kanilang mga anak. Labis ang paghihirap, labis ang kalungkutan, dala-dala nila ang tinatawag na pighati o balisa ng kanilang damdamin. Ngunit ito ang payo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Huwag mong kalimutan, kaligtaan na ipagkatiwala ang lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala upang ang lahat ng ito ay maging sapat para sa iyo. Okay? Upang ang lahat ng ito ay magiging sapat para sa iyo. Kumbaga, kaakibat mo sa lahat ng bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ka always ng Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon sa anumang bagay na kumbaga na hindi naging malinaw o kaya naging mahirap para sa iyo. So ito dapat yung pinakaunang magiging sandata ng isang babae, ang tawakkul at ang tinatawag na sabar o pagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Dahil marami mula sa mga kababaihan ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa mga
kapatiran nating kababaihan, no, na marami sa kanila ang naiwan na mga asawa, naiwan na mga kalalakihan, o kaya namatayan ng tinatawag na asawa at nagtitiis, naghihirap sila sa pagtataguyod ng kanilang anak, ng kanilang pamilya na mag-isa. So kaya kinakailangan mo ikaw na babae, kabilang sa iyong pananampalataya kay Allah, isabay mo ang pagkakaroon na tawakkal, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang makaiwas ka sa anumang bagay na pwedeng makasira o pwedeng makakapinsala sa iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maliwanag ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababaihan? So ganun dapat yung tataglayin ng isang babae. Ganun dapat yung magiging sandata ng isang babae. Ang magkaroon siya ng matibay at sapat na tawakkul kay Allah subhanahu kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sorry, may nakapag-open mic. Pwede Safia. Naka-open mic ka po, sister. Okay, syukran. So yun ang tama at tunay na pagtawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat taglayin ng isang babae, no? Na dapat taglayin ng isang babae sa pananampalatayang Islam, kaakibat ng kanyang tinatawag na pananampalataya, kaakibat ng kanyang pagtitiwala, magiging sapat na para sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ayon sa ating paksa, ang tawakkul at pagtitiis. So ibig sabihin, magkaiba ang bagay na ito. Ang tawakkul, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa pamamaraan o kaya sa tinatawag na pinapahintulutang pamamaraan ng Islam, ang sabar naman, ang pagtitiis sa mga pagsubok na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at binibigyan din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na gantimpala. Napakalaking gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa silang mga kababaihan na nakaya nilang napagtiisan ang anumang pagsubok na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang sabar? Ma ma'na sabar? As-sabar fil lugha, no, sa ang sabar naman, ito ang tinatawag na hasbul mana. Ibig sabihin, ang pagpigil, no, pagpipigil at pagtitimpi. Ang pagpigil ng kanyang sarili sa anumang bagay na kahit pa sa tingin niya ito ay makakapagbigay sa kanyang tinatawag na kabutihan, ngunit mayroong kasamang, kumbaga, haram, no, kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Magbibigay sa kanya ng kasiyahan, pero ito ay sa pamamaraan ng haram, so kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Kailangan siyang magtiis patungkol doon. As-sabru li syar'an, ang sabar naman, ayon sa syar'a, no, ang tinatawag na hasbun nafs, no, habsun nafs ala ma yardallah. Ibig sabihin, ang pagpigil ng sarili sa anumang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, no, habsun nafs ala ma yardallah. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang babaeng mananampalataya, no, kailangan siya magkaroon ng sabar, magkaroon ng tinatawag na pagtitiis, at gawin niya itong ugali at ihiling niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pipigilan niya ang kanyang sarili, magtitiis siya mula sa anumang bagay, no, mula sa anumang bagay na kung ito ay hindi ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung hindi ito ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa ito ay maganda sa paningin niya, kahit pa sa tingin niya magkakaroon siya ng tinatawag na kasiyahan sa bagay na ito, pero dahil ito ay hindi ka nais-nais kay Allah subhanahu wa ta'ala, so dapat siyang umiwas dito. Dapat niyang pigilan ang kanyang sarili dito. Dapat hindi niya pabayaan ang kanyang sarili na makagawa ng bagay na ito. Bakit? Upang magkaroon ng kasaysayan, mapahalagahan ang kanyang reputasyon, ganun din mapahalagahan niya ang kanyang dangal bilang isang muslima sa pananampalatayang Islam. So ang sabar, mayroon siyang iba't ibang uri. Mayroon siyang tinatawag na anwa'us sabar. Mga uri ng tinatawag na sabar or branches of sabar. Okay? As-sabru ala ta'a ang siyang pinakauna. Ibig sabihin, as-sabru ala ta'a. Ito ay para sa kababaihan especially. Okay? Ang sabar ala ta'a, ibig sabihin pagtitiis sa pagsunod. Lalong-lalo na kapag halimbawa ang isang babae, wala pa siyang tinatawag na mahram, wala pa siyang asawa, hindi ibig sabihin na hindi siya magtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ipinag-uutos sa mga kababaihan? Dapat din nang i-apply sa kanyang sarili. Hindi porkit wala pa siyang asawa.
No? Hindi porkit wala siyang asawa na makikipag-usap siya sa kaninong lang mga lalaki, hindi din pwede yun. Hindi porkit wala pa siyang asawa, hindi siya mag-hijab. Hindi porkit wala pa siyang asawa, hindi niya po protektahan ang kanyang sarili sa anumang bagay na pwedeng makakakuha siya ng tinatawag na kasalanan doon. So ibig sabihin, kapag ikaw ay babae, may mahram ka man o wala, okay, dapat mo ding protektahan ang iyong sarili at i-apply mo sa iyong sarili ang isang tunay na muslima o magkaroon ng tinatawag na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So asabru ala ta'a, ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa dapat pagtiisan, no? O pagsabaran ng silang mga kababaihan dahil inutos sa kanila una ang tinatawag na paghijab, no? Ang paghijab. Ang paghijab, subhanallah, no? Siguro sa karamihan parang simpleng bagay lang ito, lalong-lalo na sa yung walang kaalaman, no? Yung naging mangmang, kumbaga ginagawa lang nilang simpleng bagay lang ang paghihijab. No? Pero yung katotohanan, yung pagtitiis ng isang babae sa paghihijab, subhanallah. Kumbaga nagsasuffer din siya dito. Okay? Nagbalot ka ng iyong katawan, nagnikab ka pa, la hawla wala quwwata illa billah, 'di ba? Sobrang init ng panahon kahit maang silang mga kalalakihan sa loob ng bahay, nakaramdam lang ng init, no, naguhubad ng damit para lang makaramdam ng tinatawag na lamig o kaya mabawasan ang init na dinaramdam ng kanilang katawan. Pero kapag ang mga kababaihan, dahil kapag i-apply nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon sila ng tamang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng reliyong Islam, na isinasabatas ng reliyong Islam, so hindi sila pwedeng lalabas na kumbaga nakikita ang kanilang mga aurat. So kailangan nila itong takpan. So nagtitiis sila sa init, pawis, no? Na kanilang nararamdaman. No? Na kanilang nararamdaman, tiniis nila ito. Ito ay uri ng tinatawag na pagsabar. Ito ay nagpapakita ng tinatawag na pagtitiis, pagsasabar, alang-alang lamang sa kapakanan ng kanyang tinatawag na dangal, ng tinatawag na kanyang modesty, pagpapakita ng pagiging muslima, pagiging may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit pa ito ay mahirap para sa kanya, kahit pa sabihin natin ang pagbabalot ng tinatawag na katawan ay sobrang napakainit, no? Nagpapawis, pero dahil sa tinatawag na pagsabar, pagtiis niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakakayanan niya ang mga bagay-bagay na ito. Ha? Allahu Akbar. Nakakayanan niya ang mga bagay-bagay na ito. Lalo na kapag nasa public place, no, ang silang mga kababaihan, mahirap sa kanila kapag doon sila kumakain, mahirap sa kanila ang kumain, mahirap sa kanila ang gumalaw. Iniingatan nila ang kanilang paglalakad. Iniingatan nila ang kanilang pananalita. Bakit? Pinoproteksyonan nila ang kanilang dangal. So ibig sabihin, ito ay kabilang sa uri ng pagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Bukod pa doon ang pagsasala. Inutos din ito hindi lang sa mga kalalakihan, pati rin sa kababaihan. No, inutusan silang magsala. So, kung halimbawa ang isang babae o ang isang lalaki ay nasa trabaho, madali lang para sa kanila, halimbawa maabutan sila ng wakto o ng oras ng pagsasala, madali lang sa kanilang gawin, pero ang mga kababaihan mahirap. Bakit? Kailangan nilang nakatago habang nagwuwudu. Kailangan nilang walang makakita sa kanila habang nagwuwudu. Kasi kailangan nilang proteksyonan ang kanilang sarili at maipapakita nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pag-iingat ng kanilang mga sarili base sa kanilang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So di ba magkaiba? So kaya bakit nabanggit o binahalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang silang mga kababaihan at lalong-lalo na binigyan ng Allah ng sapat na gantimpala ang silang mga kababaihan na nagsasabar kasi magkaiba sa lalaki ang mga kababaihan. No? Pwedeng gawin ng mga kababaihan ang pagsasala, no, kapag tulad na sa trabaho sila, pero may iilang proseso na kumbaga nagiging mahirap ito sa kanila. Kadun nga, hindi sila pwedeng magsala in public place kung wala nang talagang maliban na lang kung talagang wala nang pamamaraan, no? O nasa tinatawag na dororiya, situational, so siguro maaari. Pero kung halimbawa may mga pamamaraan pa, so kailangan nilang i-secure ang kanilang sarili. Bakit? No? Bakit? Kasi iniingatan nila ang kanilang pagiging muslima. Nakaakibat doon ang tinatawag na pagsasabar, mga kapatid, na kababayan sa pananampalatayang Islam. No, katulad ng pagwuwudu nila, kailangan nakasecure sila. Kaya bakit? Baka makikita ang mga mukha nila nang hindi nila mahram. Iniingatan nila. Labis na nagpapahirap sa kanila. Pero dahil sa pagtitiis at pagtawakkul nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawan nila ng pamamaraan, maitunay lamang nila ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Kaya binigyan kayo ng Allah ng gantimpala, doble-dobling gantimpala dahil sa inyong pagsasabar. Ganon din, asabru anil maasi. Ang pagsabar
No, isa sa uri ng tinatawag na pagsabar, as-sabru anil maasi. Ang pagtitiis mula sa tinatawag na kasalanan. Pag-iiwas sa tinatawag na kasalanan. Like for example na mga zina, no? Ang pakikipag-usap sa mga hindi mahram, katulad na lang nasa tinatawag na public place ka, nasa tinatawag na mararaming tao ka, matataong lugar ka, no? Iniiwasan mo ang iyong mga tinatawag na galaw, iniingatan mo ang iyong pananalita, ang lahat ng kilos mo para hindi lamang makagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiis mula sa tinatawag na kasalanan. Ganon din pagsuway sa magulang o pagsuway sa sinong mang nakakatanda. Kasi minsan, lalo-lalo na sa ating mga magulang, minsan, meron silang mga masasakit na salita. Pero yun ay kabutihan. Nakakaramdam tayo ng sakit, no? Nakakaramdam tayo ng sakit sa ating damdamin, sa ating mga puso, sa kanilang mga nabibitawan na salita, pero dahil inutos sa atin, lalong-lalo sa mga kababaihan, as-sabru anit ta'ani al-maasi, no, iwasan mong sumagot sa kanila, no, para lang hindi ka makagawa ng tinatawag na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan mo ang lahat ng bagay-bagay na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan, maaaring magdulot sa iyo ng tinatawag na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa sabihin natin na kinakailangan mo ang bagay na ito. Pero dahil meron kang nakikitang mali, dahil meron kang nakikitang kumbaga hindi magiging maganda ang dulot nito, iiwasan mo ito. Lalayo ka mula rito para lamang mapanatili ang kahalagahan ng iyong pagiging muslima, tunay na matakutin na babae kay Allah subhanahu wa ta'ala, at para lang maipakita kay Allah ang tunay na pagtataglay o pagkaroon ng katangian ng sabar, pagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, isa sa katangian, uri ng tinatawag na sabar, ang tinatawag na sabru alal bala. Okay? Pagtitiis sa pagsubok. Dito tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagtitiis sa tinatawag na pagsubok. Okay? Sapagkat marami ngayon mula sa mga kababaihan, subhanallah, ang kanilang mga pagtitiis sa mga pagsubok na ibinigay sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Especially, lalong-lalo na doon sa mga may mga asawa na, no? May mga mahram na. Na kumbaga, nababawasan, no, ang kanilang oras sa paglalabas ng bahay. Halos sabihin natin na parang nakakulong sila. Tiniis nila ito. Bakit? Para lamang hindi sila magkaroon ng kasalanan kay Allah at ganoon din sa kanilang mga asawa. Tiniis nila anumang iinutos sa kanila ng kanilang asawa. As long as ito ay mabuti, walang dulot na masama. Para lamang pagpapakita ng tinatawag na tamang pagsunod kay Allah at tamang pagsabar kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anumang bagay na pinagkaloob sa kanila, lalong-lalo na sa pagsubok. Tiniis ng silang mga kababaihan ng ilang taon maninirahan sa loob ng bahay. Ilang taon maninirahan sa loob ng bahay. Tiniis ng silang mga kababaihan ang kahirapan ng kanilang pamumuhay. Nagtitiis ang silang mga kababaihan sa tinatawag na sakit. Nagtitiis ang mga kababaihan sa tinatawag na problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Tiniis ito ng mga kababaihan ng ilang taon na namumuhay sila dito sa mundo. As-sabru alal bala. Tiniis nila ang mga bagay-bagay na ito, alang-alang lamang maprotektahan nila ang kanilang tunay, ang kanilang pagiging muslima, at maipakita nila ang tamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit pa nahihirapan na sila, na kahit pa umiiyak na sila, na kahit pa nasasaktan na sila, na kahit pa nabibigatan na sila, tiniis nila ang mga pagsubok na ito, maipakita lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pagkatakot kay Allah sa pamamaraan ng kanilang pagsasabar, pagtitiis sa anumang bagay na pinagkaloob o pagsubok na pinagkaloob sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sila mga kababayan, la hawla wala quwwata illa billah. Lalong-lalo na ang ating mga ina. Okay? Lalong-lalo na ang ating mga ina. Kaya marami mula sa katangian ng mga kababaihan na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan. Dahil ang mga babae, no, pag nagkaroon sila ng pamilya, nagkaroon sila ng asawa, okay, hindi magtagal, magdadalang tao sila. At ang pagdadalang tao, subhanallah, napakahirap ito para sa silang mga kababaihan. Hindi lamang isang araw dadalhin ang sanggol, hindi lamang 2 araw o kaya 1 linggo, kundi siyam na buwan. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Magdadalang tao ang isang babae sa loob ng 9 na buwan at meron silang mga pag-uugali dito na hindi nila mismo maiintindihan. Okay? Meron silang mga pag-uugali dito na mismo hindi nila maiintindihan. Meron silang mga nararamdaman dito na hindi nila maiintindihan.
Iniingatan nila ang batang sanggol na dinadala nila sa kanilang sinapupunan. At ito ay lubos na mahirap at hindi kaya ito gawin ng mga kalalakihan. Kaya lubos nating respetuhin ang ating mga ina, ang silang mga kababaihan, dahil sa kanilang taglay na katangian na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan na pinagkaloob lamang sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa loob ng 9 na buwan, hindi sila halos nakakahinga. Sa loob ng 9 na buwan, halos hindi sila nakakatulog ng tamang oras ng ganito ganyan. Nakakagising sila ng anong oras. Nagtitiis sila ng sakit. Sa pagdadalang tao pa lang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na ang ating mga ina. At habang sila ay nagdadalang tao, at the same time, ginagawa pa nila ang obligasyon nila sa kanilang mga asawa. Nagtitimpla pa rin ng kape sa kanilang mga asawa. Naghahanda pa rin ng pagkain sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. Nagluluto pa rin sa kusina. Gumagawa pa rin ng gawaing bahay. Nag-iibadat pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtitiis sa anumang paghirap na binigay sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo ang ating mga ina. Ang ating mga ina, na binigyan sila ng lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lakas na ito, ay mas nahihigitan nila ang lakas ng mga kalalakihan. Hindi kakayanin ng mga kalalakihan ang lakas na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lalong-lalo na pagdarating ang panahon ng kanilang panganganak. Darating ang panahon ng kanilang panganganak. Alam nilang masakit manganak. Pero dahil sa pagtawakkal, pagsabar, bilang obligasyon na ibinigay sa kanila ng Allah, bilang katangian na ipinagkaloob sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala, nakayanan nila. Nalagpasan ng bagay na ito, maputulan sila ng isang ugat, maputulan sila ng 2 ugat. Magbigay lamang nila ang kasiyahan ng kanilang mga asawa. Paghihirap ng mga kababayan na hindi kaya ng mga kalalakihan. Paghihirap ng isang ina. Paghihirap ng isang ina na hindi kaya ng mga kalalakihan. Masakit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung titingnan natin ang paghihirap ng sila mga kababaihan. At marami mula sa panahon natin ngayon naaabuso ang mga silang kababaihan. Hindi napapahalagaan. Hindi nila nakikita ang kahirapan, ang sakripisyo ng kanilang mga ina. Hindi nila napaiparamdam sa kanilang mga ina ang tunay na pagmamahal. Kung kailan mawawala ang kanilang ina, sa kanila babanggitin ang ilang bagay na pagmamahal, pagpapahalaga sa kanilang mga ina. Sa kanila maalala ang kabutihan ng kanilang ina. Sa sila mag-aasam ng sarap ng buhay na may tinatawag na ina. Pero nang buhay pang kanilang ina, hindi nila nakikita ang sakripisyo, ang paghihirap ng kanilang ina. Pagkalabas ng bata, kahit nahihirapan, nasasaktan mula sa pagpapanganak, pag-anak, no? Kailangan pa nilang alagaan ang kanilang anak. Hindi makakatulog ng ilang taon, 2 taon. Halos hindi nila papadapuan ang kanilang anak ng tinatawag na lamok. Iniiwas nila sa anumang bagay na makakasakit, makakasama sa kanilang mga anak. Ang kanilang anak, la hawla wala quwwata illa billah. At hindi ito kaya ng sinumang lalaki. Tangi ang babae lamang ang makakagawa nito, at sila lamang, mga kababaihan, ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, katangian na makagawa ng bagay na ito. Tinataihan, iniihian ng bata ng sanggol. Di ba? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naghihirap, nasasaktan mula sa panganganak, pero tinitiis pa rin, nagkakaroon ng lakas para lang maalagaan, maaruga ng mabuti ang kanyang anak. La hawla wala quwwata illa billah. Paghihirap na kailangan malagpasan ng silang mga kababayan. At hindi ito kailanman maranasan ng mga kalalakihan. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapahalaga sa ina, na kahit buong buhay mo itong bubuhatin, hindi mo kailanman kayang bayaran ng kanilang pagsasakripisyo. Hindi mo kailanman babayaran ang sakripisyo na nagawa ng ina. Kahit buong buhay mo itong bubuhatin, ang lahat ng kanilang pagtitiis, ang lahat ng kanilang pag-aaruga sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya ikaw, babae, kung gusto mong makamit ang tunay na gantimpala ng pagtawakkul at pagsabar, iugnay mo ang iyong sarili sa pananampalataya kay Allah.
Magkaroon ka ng sapat na pananampalataya at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil nakakagawa tayo ng tinatawag na kasalanan, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo papatawarin ng Allah at wala tayong kakayahan magbalik loob sa Kanya. Kaya tingnan mo, mga kapatid na kababaihan, ang katangian ng isang ina, ang katangian ng isang babae na pinagkaloob sa kanya ng Allah na wala sa kalalakihan. Pagsubok, sa sakit, nagkaroon sila ng sakit, tinitiis nila ang sakit na ito. Ayaw nilang ipakita, ayaw nilang iparamdam sa kanilang anak, sa kanilang pamilya. Itinatago nila ang sakit na ito, dinadala nila ang sakit. No? Pinipilit nilang ipapakita ang kasiyahan sa kanilang mga anak. Pinipilit nilang alagaan ang kanilang mga anak kahit may dinaramdam sila. Dahil bakit kailangan ng pag-aaruga ng anak ng kanyang ina? Kinakailangan ng mga anak ang pag-aaruga ng ina. So kahit may nararamdaman sa sakit, pilit nilang pinagsasabaran, pinagtitiisan, no? Para lamang maisagawa nila ang obligasyon nila bilang asawa, bilang ina sa kanilang mga anak, sa kanyang asawa. Problema sa pamilya, sitwasyon, lalong-lalo na ang isang ina, bawat magulang mayroong pangarap sa kanyang mga anak. Kapag nasa kahirapan tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa mahirap na sitwasyon, marami tayong bagay-bagay na pinapangarap na maibigay sa ating mga anak. Pinagsasabaran natin kasi bakit hindi natin kayang ibigay sa kanila mga bagay na ito. Isa sa pagtitiis ng ina, nasasaktan ng ina, na kung halimbawa may hinihiling ang kanyang anak na hindi niya kayang ibigay. Isa ito sa pagsubok ng kanilang ng mga ina, na kanilang pinagtitiisan sa kanilang pamilya. Mga problema na hindi dapat malaman ng kanilang mga anak. Mga problema na hindi dapat maramdaman ng kanilang mga anak. Patuloy nang pinoprotektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Patuloy siya naging matatag. Ginagawa niyang responsibilidad bilang ina, bilang asawa, para lamang maging matiwasay, mahinahon ang kanyang pamilya. At hindi ito kaya ng sino mang kalalakihan. Subhanallah, tanging sa babae lamang ang silang may kakayahan na binigyan ng ganitong kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru alal bala, ang pagsabar sa mga bala, mga pagsubok na pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang silang mga kababaihan na talagang nagsasabar, nagkaroon ng ugali, nagkaroon ng tinatawag na sandata ng sabar, inna yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Anong ibibigay sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang mga matiisin ay gagantimpalaan ng walang hanggan. Ang mga babaeng nagtitiis ng tahimik ay may gantimpalang hindi masusukat. Hindi masusukat. Ang mga babaeng nagtitiis ng tahimik, walang reklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagdidemand. Tinatanggap niya ito ay kadar sa kanya ng Allah. Tinatanggap niya ito ay pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah. Hindi siya nang-aabusa. Hindi siya kumbaga nang discriminate ng sino man. Hindi sila nanginisi ng sino man. Tinanggap nila ito ay pagsubok mula kay Allah. Nagtiis siya ng tahimik na may pag-asa kay Allah, at ganun din para kay Allah ang kanyang pagtitiis. Gagantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpalan hindi masusukat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullu khair. Kamangha-mangha sa kalagayan ng mga silang mananampalataya. Lahat ng bagay para sa kanya o para sa kanila, lahat ng ito ay may kabutihan. Ang babaeng mananampalataya, sa kabila ng kanyang pagtitiis, nahihirapan, nasasaktan, nabibigatan, no? Nagsasabar siya sa anumang pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay may kaugnay na kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay may kaugnay na kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng luha ng isang babaeng umiiyak dahil sa natawag na kahirapan, dahil sa pagsubok na may kasamang sabar kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala bilang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Lahat ng tumutulo o pumapatak na luha mula sa kanyang mga mata, lahat ng ito ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na gantimpala, at hindi masusukat na gantimpala. Tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Kaya kapag ang isang babae may pananampalataya kay Allah, kapag siya ay masaya, nagpapasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At kapag siya ay nasusubok, siya ay nagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay may kaabutihan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asabahu ad-darra syakara dhalika khairullah, wa in asabahu as-sarra sabara dhalika khairullah. Kapag may darating sa inyo na tinatawag na kabutihan, kayo ay magpasalamat, yun ay kabutihan galing kay Allah. At kung may darating sa inyo na tinatawag na mga problema, magsabar kayo, magtiis kayo sapagkat yun ay kabutihan din galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa ipinagmamalaki ng relihiyong Islam bilang huwaran ng mga babaeng matiisin sa agama sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na lamang ng mga sahabiya, no? Katulad nila ni Asiya, zawjatu Fir'aun, si Mashita, at ganun din si Sumayya bin Khayyat radiyallahu anha, mga babaeng sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Asiya ay asawa o naging babae ni Fir'aun la'natullah. Si Fir'aun la'natullah. At si Asiya ay nasa loob ng pangangalaga, hindi lamang nasa loob ng pangangalaga, kundi siya pa ay tinatawag na babae o naging asawa ni Fir'aun la'natullah. La'natullah. Pero nung natagpuan niya si Musa alayhi salam bilang isang sanggol na pinaanod sa tinatawag na sapa at inilihim niya ito sa kanyang asawa na si Fir'aun, at nung dumating ang panahon na pagtanto nila na si Musa ay isang sugo, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinaniwalaan ni Asiya ang anumang utos mula kay Musa alayhi salam, so palihim siyang nagsasagawa ng pagsamba, nagkaroon ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon siya ng tinatawag na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ipinahalaga ni Asiya radiyallahu anha ang tinatawag na makamundong bagay. No, mas pinili niya ang Jannah. Mas pinili niya ang paraiso kaysa sa luho ng mundo. Kaya nga nabanggit sa Quran, Rabbi banili indaka baitan fil Jannah. Ito yung inihiling ni Asiya radiyallahu anha bilang asawa ni Fir'aun la'natullah, na ya Allah, ya Rabbi, o Panginoon, Rabbi ibni indaka baitan fil Jannah, bigyan mo ako, pagkalooban mo ako ng bahay sa paraiso. At ano ang ginawa ni Fir'aun nung malaman niya ng kanyang asawa pala ay hindi sumusunod sa kanyang pamamaraan at itinatakwil ang pagsamba sa kanya at naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinahirapan niya mismo ang kanyang asawa si Asiya. Sapagkat locho si Asiya, wala siyang paraan na makalabas sa kanyang asawa, no? Dahil nasa sakupan ng kanyang tinatawag na asawa ng Fir'aun la'natullah. Siya ay nasa loob ng pangangalaga. At ang hari ng sa panahon niya yun, ang Fir'aun la'natullah. Meron siyang napakaraming sundalo. Wala siyang choice, wala siyang paraan para makalabas mula kay Fir'aun la'natullah. So palihim siya, tahimik siyang nag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang nalaman ng Fir'aun la'natullah ang pananampalataya ni Asiya, so anong ginawa ni Fir'aun la'natullah sa kay Asiya radhiyallahu anha? Pinatay. Pinahirapan ng Asiya. No, tinalian, pinaslang ang Asiya radiyallahu anha, pero hindi niya binitawan ang tinatawag na relihiyong Islam. Ang Mashita radiyallahu anha, ang Mashita, no, ay isa sa, kumbaga, babaeng naamoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang bango, no, doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Mashita. Ang Mashita, si Mashita naman ay tagapagsuklay ng buhok ng anak na babae ni Fir'aun la'natullah. Okay? Ang Mashita, si Mashita ay isang babae na sa loob ng pangangalaga siya ng Fir'aun at tahimik siyang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nahulog ang tinatawag na suklay, kaya sa pinangalanan Mashita, kinuha, no, hinango mula sa tinatawag na suklay kasi ang kanyang gawain, taga-suklay siya. So nung nahulog ang suklay na ito sa sahig, kanyang nasabi, Bismillah. Bismillah. Nung narinig ng anak ni Fir'aun la'natullah, nung narinig ng anak ng Fir'aun la'natullah, sabi niya, Rabbi abi, sabi niya, Rabbuka abi, ang Panginoon mo ay ang Allah, ang aking ama. Sabi ng Mashita radhiyallahu anha, qalat la, Rabbi wa rabbuka wa rabbu abik, Allah, ang Panginoon ko, at ang Panginoon mo at ang Panginoon ng iyong ama ay ang Allah. Faqalat, at sinabi ng anak na babae ni Fir'aun la'natullah, fa-ukhbiru abi, ano, ibabalita ko ba, ipapaabot ko ba ito sa aking ama? Qalat naam, sabi ni Mashita radhiyallahu anha, sabihin mo, sabi ni Mashita, sabihin mo sa iyong ama. At nagsumbong na nga ang anak na babae ni Fir'aun la'natullah, ya abi, o aking ama, narinig ko si Mashita na meron siyang iba pang pananampalataya o pinaniniwalaan na Panginoon bukod sa iyo. So tinawag ni Fir'aun la'natullah, halika nga Mashita, tinanong niya, sino ang Panginoon mo? Sabi niya, Rabbi wa rabbuk, Allah,
ang aking Panginoon at Panginoon mo ay Allah. Inulit pa ito ni Firaun. Pinaulit sa kanya ni Firaun, ganun pa rin ang sinagot sa kanya ni Masita. At bilang pagpipilit sa kanya ni Firaun, la'natullah, kinuha ang 4 na anak ni Masita radhiyallahu anha at nagpakulo ang Firaun la'natullah ng isang tinatawag sa kanyang sa palayok o sa tinatawag na frying pan, no? No, sa kalaha, sabihin natin, at nagpakulo siya ng tubig doon sa iba, zait, no, mantika. At sabi niya, Yamashita, kung hindi mo iiwanan, tatalikuran ang pananampalataya niyan at hindi sasama sa akin, isa-isahin kong ihuhulog itong mga anak mo sa kumukulong tubig na ito. At hindi nagpadaig ang Masita radhiyallahu anha. Hindi nagpadaig ang Masita radhiyallahu anha. Hanggang isa-isa na hinulog ng Firaun na anatullah. Imagine ikaw na ina. No, kung gaano kasakit, magkaroon lamang ng sakit ang iyong anak. No, nasasaktan ka. Paano na kaya kung halimbawa pinapahirapan ng ibang tao ang iyong anak? No, gaano kaya kasakit ang nararamdaman ng isang ina? Pero tiniis ni Masita radhiyallahu anha, no, ang tinatawag na pagsubok na iyon para sa kanya, kahit nakikita niyang hinulog isa-isa ni Firaun na anatullah ang kanyang mga anak sa kumukulong tubig. Tiniis niya hanggang sa nagkaroon siya fakanat adruhum siyaba, sabiya, at doon sa pinakahuli itong sanggol, doon na kumbaga nagkaroon ng pag-aatubili si Masita, na tila bang nasasaktan na talaga si Masita radhiyallahu anha, sapagkat ang batang sanggol na ito, nung ihuhulog na ito ng Firaun la'natullah sa kumukulong tubig na ito, na tila bang nagkaroon ng pag-atubili na si Masita radhiyallahu anha, at doon binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karama, ng karangalan ang isang batang sanggol na makapagsalita. Faqala, at sinabi ng batang sanggol na ito, Ya ummi, o aking ina, isbiri, magtiis ka, fa innaka alal haq, katotohanan, ikaw ay nasa katotohanan. Katotohanan, ikaw ay nasa katotohanan, magtiis ka. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karama ang batang sanggol na ito upang makapagsalita sa kanyang ina, at dahil doon mas naging matatag ang Masita radhiyallahu anha hanggang sa naubos ang kanyang 4 na anak na inihulog doon sa kumukulong tubig, at hindi nagpatinag ang Masita, mas pinili niya ang pagtauhid, paniniwala sa kaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa siya ay hinulog doon mismo sa kumukulong tubig at namatay silang lahat kasama ang kanyang mga anak. Kaya naamoy ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bango ni Masita mula sa paraiso. Dumating ang bango na ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napatanong ang propeta, ano ang mabangong ito ngayon? Sino ang mabangong ito? Sino ang mabangong ito? Faqila lahu, at sinabi sa kanya, ito ay ang bango na nagmula kay Masita at sa kanyang mga anak sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Ganito binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala ang mga silang kababaihan na nagpapakita ng tunay at pagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun pa man, no, sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, i-insert lang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang usaping ito, no? Ang usaping ito. Kapagkat ito ay kumbaga laganap at marami na ang nangyayari, no, ang patungkol sa pagkakaroon minsan ng tinatawag na pagdaragdag ng asawa. Okay? Pagdaragdag ng tinatawag na asawa. So unang-una, hindi ako nang i-encourage, no? Hindi ako nang i-encourage sa silang mga kalalakihan na okay, magdagdag kayo sapagkat ipinahintulot ito. Pero hindi rin ako nagpapalabas ng tinatawag na bad comments, no? Kung ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging kadar ng Allah at walang makakapigil patungkol dito. Pero bakit kailangan natin itong pag-usapan? Dahil nga isa ito sa kabilang na dapat malaman at maunawaan ng silang mga kababaihan, lalo na sa mga kababaihan ngayon na sila ay naging ikalawang asawa o kaya meron silang tinatawag na kaduwaya, no? O kaya meron silang tinatawag na kaduwaya. So dapat nilang maunawaan at magkaroon sila ng matibay na pagsabar patungkol dito. Bakit? Ma yusibul muslim minan nasab wala wasab wala ham wala hazan hatta shawkati yusakiluha illa kafarallahu biha min khataya. Walang anumang bagay na dumapo sa buhay ng isang tao, walang anumang pangyayari na darating sa buhay ng isang tao, babae man mapalalaki, maliban na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay magiging sakit, ito man ay magiging lungkot, ito kahit pa ito ay magiging tinik na pwedeng makatinik sa kanyang mga paa, ito ay parte ng tinatawag na kadar, no? Pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay magiging kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So kung halimbawa, nasa sitwasyon ka nito ngayon, no, sa tinatawag na usapin na nagkaroon ka ng tinatawag na dagdag o kaya nagkaroon ng iyong asawa ng dagdag na asawa, ibig sabihin kailangan mong maging matatag.
kailangan mo maging mahinahon. Kailangan na magkaroon ka ng tinatawag na tawakkul kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at huwag mong hayaan ang iyong sarili na gumawa ng kasalanan dahil lamang sa bigat na nararamdaman mo ngayon. Okay? At kailangan mo ring maunawaan, no? Kung bakit nagkaroon ka ng ganitong bagay. Kung bakit ipinaparana sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahil ikaw ay isang sinubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahil nakitaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng potensyal ang iyong pananampalataya. At hindi kailanman magbibigay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagsubok sa kanyang alipin maliban na makayanan nila ito. Okay? Maliban na makayanan nila ito. Pero kung halimbawa, ikaw babae, no? Nagkaroon ka ng kumbaga pagtatanggi o hindi mo matatanggap, huwag kang maglalabas ng anumang bagay mula sa iyong bibig na kung halimbawa, like for example, na kumbaga may kasamang pagtanggi mula sa ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula sa ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sasabihin mo na hindi ko matatanggap ang bagay na ito. Ito ay pagtatanggi mula sa ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung gusto mo ng tinatawag na maging makatarungan, like for example, no, sabihin natin na hindi nakikita mo sa iyong asawa na hindi niya kayang magdagdag o hindi niya kayang ganitong bagay, so may karapatan kang magsalita patungkol sa kanya. May karapatan kang magsalita patungkol sa kanya. Kung maaari, no, pwede ka naman magdagdag, pwede mo gawin ang bagay na ito, pero sa nakikita ko sa iyo kumbaga hindi ka pa qualified. Ganon din sa mga kababaihan, no? Ganon din sa mga kababaihan, sabi ng iba, kumbaga ito na siguro yung para sa kanila, okay? Pero sa simula tayo nagbabase mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi sa simula, maaari mo makikita no, kung ano yung hahantungan sa huli. O kaya, maaari mo makikita sa simula na maaari mong pagsisihan ito sa huli. Like for example, sabihin natin, pinili mo ang bagay nito at ang lalaking ito, meron na siyang tinatawag na asawa, pero pinilit mo pa rin ang sarili mo, instead na mayroon ka pang choice, halimbawa na mas piliin ang mas pinakamainam para sa iyo, pero mas pinili mo ito, ibig sabihin, choice mo yun. So, hindi mo pwedeng sisihin ang sino man. Dahil sarili mo mismo, ikaw mismo ang pumili doon. Kasi nga, choice mo yun sa simula. Hindi sabihin natin, hindi yun ibig sabihin, hindi yun pwedeng sabihin natin na accidentally. Kasi nga, meron kang karapatan na iiwas ang sarili mo, ikaw babae, at ganoon din ikaw lalaki. Okay? Hindi pwedeng sabihin natin, okay, ito ay kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nangyari na sa buhay mo na nagkaroon ka ng karagdagang asawa o nagkaroon ng karagdagang asawa ang iyong asawa. Okay, sabihin natin kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. But at the first or in the beginning, no, meron kang choice dyan. So kapag ikaw babae, alam mo na ang lalaking ito meron ng asawa, pero nagkaroon ka ng tinatawag na conversation para sa kanya, ganito, ganyan, then sabihin mo accidentally. Ito ay mali. Kasi choice mo yun, pinili mo yun. Sa simula, pwede tayong magpili ng ating choice. Zuyyan nilinnas, hubus syahawat. Kaya ang zuyyan na doon na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, majhul. Majhul. Ibig sabihin na majhul, not mentioning ba? Kung baka hindi na-mention. Hindi na-mention. Okay? Hindi siya na-mention kung sino ang nag-udyok sa kanyang isip. So kapag halimbawa, mas pinili niya ang bagay na ito na kahit alam niya na ito ay pwedeng magpapahirap sa kanya, so ibig sabihin kapag nangyari yun, naging kadar sa kanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, but in the beginning, pinili na yun. So kapag darating ang panahon na yun, so kailangan mo ikaw babae, magkaroon ka ng matibay na sabar kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at alalahanin mo, ito ay hindi kasalanan, ito ay hindi pinagbabawal, ito ay pinapahintulot sa pananampalatayang Islam, ito ay pinapahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din kung halimbawa ito ay naka-live, no, sa mga silang kalalakihan na kung halimbawa sila ay magdaragdag ng asawa na walang matibay na tinatawag na dahilan upang magkaroon lamang sila ng karagdagang asawa, may pagyabang, may mapagsabi na ganito ganyan, la hawla wala quwwata illa billah, fajtanibu, iwasan ninyo ang bagay na ito. Sapagkat marami mula sa mga kababaihan na naaabuso. Marami mula sa kababaihan na naaabuso. Naiiwanan, nasasaktan dahil sa mga bagay-bagay na ito. Dahil sa pagpasok-pasok sa mga bagay-bagay na ito na hindi nila alam kung paano nila dalhin at wala silang idea, kaalam-alam patungkol dito. So unang-una, ikaw na lalaki, kailangan magkaroon ka ng matibay na kaalaman patungkol dito. Alam kung ano ang obligasyon mo patungkol dito. Ganun din ikaw na babae, kapag tatanggapin mo ito, papasok sa sitwasyon nito, kailangan noon muna meron kang kaalaman patungkol dito. Para pagdating ng panahon, hindi mo sisihin kung sino man. Kasi yun nga, ang tawakkul, kailangan wala kang sinisisi ng sino man. Ang pagtiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan mo na isagawa ito sa tamang pamamaraan o sa ipinapahintulutang pamamaraan. Ganon din ang sabar, kailangan wala kang sisihin ng sino man. Matahimik kang magsabar, magtiis sa kung anumang bagay ipinagkaloob sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ito ay maging sapat at makatarungang pagtitiis kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. In-insert lamang actually, marami o mataas pang pagpapaliwanag patungkol sa bagay nito. Pero yun, binigyan lang naman natin ng tinatawag na partial idea o kaya partial sharing, no? Patungkol sa mga bagay-bagay na ito. Kasi nga sa panahon natin ngayon, nakikita natin la hawla wala quwwata illa billah, marami yung nagme-message na ganito ganyan,
na Ustad, ano ang gagawin ko, ganito, ganyan, kapag halimbawa ito, la hawla wala quwwata illa billah. Di ba? Nahihirapan ang sila mga kababaihan. Nasasaktan ang sila mga kababaihan sapagkat ang sila mga kababaihan talagang madaling natutukso, madaling nasasaktan, madaling nahihirapan, madaling napapagod. At ganun din sila mga kababaihan talagang ang nakakaramdam ng labis na pagkasakit kapag halimbawa sila ay napaasa o umasa sa isang bagay na hindi naman nakuha para o hindi man ito para sa kanila. So kailangan mo ikaw na babae na Muslima, magkaroon ka ng matibay na pagtawakkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at matatag na pagtitiis, pagsabar kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran lakon no ala ististima'ikun wa insatikun wa barakallahu fikun wa jazakumullahu khairal jaza fid dunya wal akhirah ayyuhal akhawat. Syukran sa inyong pagbibigay ng tinatawag na oras sa pakikinig sa mga oras na ito, no, sa pakikinig ng lecture patungkol sa kahalagahan ng ating paksa, no, ang tawakkul at pagtitiis sa pagsubok ng sila mga kababaihan. Alhamdulillah na may naunawaan kayo mga kapatid naming kababaihan at ako'y humihingi ng paumanhin, kapatawaran sa inyo. Unang-una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangalawa sa inyo kung halimbawa may nasabi man akong nakakasama sa inyong mga puso, humihingi ako ng tawad sapagkat ako'y tao lamang, hindi lahat aking nababantayan, hindi lahat aking naiiwasan, ngunit abot ng aking makakaya po. Kung alam niyo lang, iniiwasan ko, no, yung aking sarili kung paano makaiwas sa mga salita na hindi makakaapekto para sa inyo, no, at ganun din kung meron kayong nagustuhan na mga nabanggit natin o kaya nasabi natin at yun ay mula sa tawfiq ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulitin ko, akhirat dawana, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum